agree, Ginoo number 1, and congratulations. So, kumusta ka? Okay po ako. Sobrang bueno mano ko po. Ako po yung una. Alright, so ayan, hawak ni Japet ng goal. Paano kaya maibabalik ang mga magagandang kaugalian ng mga kabataan noon na unti-unting nalilimot ng mga kabataan ngayon? Uulitin ko, paano kaya maibabalik ang mga magagandang kaugalian ng mga kabataan noon na unti-unting nalilimot ng mga kabataan ngayon? Maraming salamat po. Nakakalungkot dahil nakakalimutan na po na mga kabataan ngayon ang dating kaugalian. At bilang isang guro na magiging guro sa inaharap, nais kong gamitin ang aking pagkaguro upang ibalik ang mga mabubuting kaugalian na nakakalimutan na po ng ating kabataan. Gagamitin ko din po ang aking talento upang ipakita kung ano yung mga nakakalimutan nating kaugalian. Kaya naman po sa lahat ng kabataan, huwag po sana nating kalimutan kung ano ang magagandang pag-uugali, kultura nating sa ating bansa. Dahil dito po tayo nakilala, ito po ay originalidad at ating pagkakakilanlan. Muli, maraming salamat po. Thank you so much, Ginoo number 1. Perfect para sa Buena Mano. Thank you. Maraming salamat, Ginoo number 1. Next, we have Ginoo number 2. Agad-agad no? So, ito na ang iyong katanungan. Saang aspeto nababatay ang tagumpay ng isang tao? Saang aspeto nababatay ang tagumpay ng isang tao? You know what? Success to everyone is very subjective. We all have different meaning to success. A mother could bear a child and that could be success to them. I could win this pageant and have the whole youth of Paombong in my reach to inspire them to be educated, and that would be success for me. So it's very easy to compare your success to others without realizing that your little success might be your stepping stone to bigger successes. And thank you. Thank you so much. Ginoo number 2. Thank you so much, Ginoo number 2. Next, we have Ginoo number 3. Tanungan. So ito na, Ginoo number 3. Sa anong simbolo ng Kapaskuhan maihahalin tulad mo ang iyong buhay? Sa anong simbolo ng Kapaskuhan maihahalin tulad mo ang iyong buhay? Nasisimbolo ko ang aking buhay sa parol. Dahil ang parol ay nagsisimbolo sa Kapaskuhan. Nakikita natin ang kadiliman, pero ang parol ang nagbibigay ng kalinawagan sa Pasko. Ang buhay ko ay minsan ay dilim, pero kinakaya ko sapagkat may mga sumusuporta sa akin. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, Ginoo number 3. And now let's have Ginoo number 4. Question. So Ginoo number 4. Naniniwala ka ba sa salitang utang na loob? Again, naniniwala ka ba sa salitang utang na loob? Maraming salamat po sa inyong magandang tanong. I believe na ang sagot ko po ay yes. Naniniwala po ako sa salitang utang na loob dahil po ito ay nagpapakita ng kabutihan sa atin bilang isang Pilipino. But naniniwala po ako na hindi dapat ito ginagamit upang makapagmanipula ng ibang tao at makapagmanipula ng ibang tao at makapagpasunod ng ibang tao. Bagkus naniniwala ako na ang utang na loob ay ang pasasalamat na walang hinihingi na kahit anumang kapalit, na kahit anong bagay dahil ito ay kusa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi! Bongbong! Thank you so much, Ginoo number 4. At muli po paalala para po sa ating mga taga-suporta, para po mas mabigyan natin ng pagkakataon na makasagot po ang ating mga kandidato at kandidata. Hayaan mo na po natin silang matapos sumagot para hindi sila mablangko. Yes, madidistract talaga sila. Nasasayang yung momentum.
Saka para mas marinig mabuti ng ating mga hurado ang kanilang kasagutan. So ito na, ang bubuo sa ating top 5, si Ginoo number 5. Sean? Kung salat ka sa pamumuhay, sa anong bagay o sitwasyon ka naman nagiging masagana? Uulitin ko, kung salat ka sa pamumuhay, sa anong bagay o sitwasyon ka naman nagiging masagana? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magiging masagana ang aking buhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masayang pamilya at kumpleto na pamilya, at naniniwala ako na ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay ang magtutungo sa akin sa kasaganahan at upang tuparin ang aking mga pangarap. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Ginoo number 5. Kanyang gagaling sumagot ng ating mga Ginoo, talagang pigil na pigil, no? Yung palakpak tuloy at tiliyan ng ating mga audience. Magaling ang ating top 5. Yan, muli nga po ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating top 5 finalists for our Ginoong Paumbong 2024. Tawagin na rin natin ang ating top 5 finalists for our Binibinis. Starting with Binibini 15 or Binibini 14. Hello, Binibini 14. Hello po. Pili ka na ng iyong katanungan. Ano ang halaga sa iyo ng corona ngayong gabi? Ano ang halaga sa iyo ng corona ngayong gabi? Mahalaga sa akin ang corona dahil ito ay sumisimbolo ng pagmamahal, pagkakaisa at pagtatagumpay. Hindi lang ito basta titulo at dahil ito ay isang gampanin ng isang kandidata na dapat niya panindigan sa gabing ito kung sakali man siya ay manalo. Maraming salamat po. Next, we have Binibini 15. Binibini 15. Kamusta, Binibini 15? Okay, huwag ka nang kabahan. Bunot ka na ng iyong katanungan. At ito na ang iyong tanong. Ano ang pananaw mo sa LGBTQIA+ community? Ano ang pananaw mo sa LGBTQIA+ community? Para sa isang kabataan, para po sa akin, ang LGBT community ay isang pantay-pantay at bigyan po natin respeto ang LGBT at mahalin po sila. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, Binibini 15. Next, we have Binibini 16. Hello, Binibini 16. Kamusta? Ayan, ready ka na ba for your question? Okay, pili ka na ng ribbon. Ano ang maipapayo mo sa mga taong nagtataglay ng depresyon? Ano ang maipapayo mo sa mga taong nagtataglay ng depresyon? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Ako papayo ko lang po sa mga taong nakaranas po ng depresyon. Huwag lamang po silang magmukmok sa sulok dahil hindi lamang dapat tayo doon at dapat makisama ay ang mapapayo ko lang po sa mga taong nakaranas po ng depresyon, dapat po dahil may mga tao pa rin po nagpapasaya sa kanila at meron din po nasa paligid nila na nagmamahal at wag po silang mawala ng pag-asa sa buhay dahil meron nga pong mga taong nagmamahal sa kanila at yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, Binibini 16. Next, we have Binibini 17. Hello, Binibini 17. Kamusta? Magandang gabi po. Magandang gabi. Pili ka na ng iyong katanungan. Ano ba ang mga mahahalagang katangian ng isang kabataang paumbongenyo? Ano ba ang mga mahahalagang katangian ng isang kabataang paumbongenyo? Maraming salamat po sa inyong katanungan at magandang gabi po sa inyo. Isa po sa mga kagandang katangian ng mga paumbongenyo ay sila po ay may respeto, masipag at magalang. Yan po ang pinagmamalaki ng Bulacan sa ating mga kabataan dahil karamihan po dito dahil
ang ating mga magulang ay gusto po nilang maturuan tayo ng magandang asal. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat, Binibini 17. At para kompletuhin ang ating top 5 finalists for the question and answer, tawagin na natin Binibini 18. Hello, Binibini 18. Kamusta? Hello po. Ayan. Good At evening, everyone. meron na tayong isang katanungan na lang na natitira para sa'yo. Magiging kontento ka ba sa isang simpleng buhay? Oo o hindi at bakit? Uulitin ko. Magiging kontento ka ba sa isang simpleng buhay? Oo o hindi at bakit? Thank you for that wonderful question. Kung ako po ay yes. I would say, magiging kontento na po ako sa simpleng buhay. Why? As long as my family is complete. At in my situation, kompleto yung pamilya ko na kaya kami ng 3 times a meal. Even more. Tsaka, kung kaya naman namin umangat pa sa simpleng buhay, why not? Pero kaya naman namin magtiis sa simpleng buhay lang. At bilang isang Pilipining paumbong, hindi ko hinihikayat na manatili kayo kung nasaan kayo. Ang nais ko lamang ay malaman nyo na as long as kaya nyo pang umangat kayo. Pero yung simpleng buhay at kasama nyo ang pamilya nyo, sapat na yun. Thank you. Let's get doing our question and answer round. Nararamdaman ko sa sagot nila na mahal na mahal nila yung pamilya nila. Family-oriented ang mga tiga-paumbong. Yes, partner, yun yung isa sa pinaka-importante sa lahat, sa mga question and answer. The more na pwede mong hugutin sa sarili mo, di ba? Sa core na nakapaligid sa'yo, masasagot mo talaga yung question and answer. Totoo yan.